protection din. Max Alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula. Helps stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob. Sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Isang taon ng politika, ekonomiya at pagtanaw sa mga pangako. Agrikultura, ayuda at pananagutan sa harap ng aligasyon, The Constitution's answer is very clear. Power belongs to the people. korupsyon, Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. How can I be the mastermind? panawagang aksyon ni Juan, tunay nga bang napakinggan? Mabuhay po kayo at mabuhay ang bagong Pilipinas. The President's Agenda, a DZRH Special Coverage. Ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Lunes, ika-27 ng Hulyo, maging una sa balita. Magandang gabi sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Pinas Extension sa DZRH at RHTV. Sa Sapul, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado, ano po? Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. RH. Ay, tuloy ang ating balitan. Pero isingit ko lang ito, paring Romel. Bumibiyahe na daw sila o bibiyahe pala sila papunta ng Manawag. Pero nasa Urdaneta dahil may kasalan pala nangyari dyan kahapon. Sila Doc, Elaine, Joy, Mingming at Engineer Ryan Carlo Lanusa. Ayan. Ingat sa biyahe. Ninang yung aking sa Manawag, Pangasinan, ha? Yung ninang yung aking hipag na si Sally at siyempre kasama yung si Tom. Ayan. Best wishes. Ayan, sa dalawa si Doc Elaine Joy at Engineer Ryan Lanusa. In the meantime, yung nadali na naman, wala pang bagyuhan pero ulan-ulan, nadali na naman yung Davao Bukidnon Road sa bahagi ng Davao City ay isa sa ayos at ito ay sa Lunes na daw sabay siyempre, zona yan eh. Dapat kumilos-kilos yung mga kinaukulan. Isa sa ayos na daw sa simula sa araw ng Lunes. Detalye ng balitang yan mula kay Tina Nolasco. Tina? Raymond, sisimula na nga sa Lunes, July 27 ang pagkukumpuni sa gumuhong bahagi ng Davao Bukidnon Road sa Sitio Marahan, Barangay Marilog proper sa Davao City. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, alinsunod dito sa utos si Pangulong Ferdinand Marcos, nagawa ng paraan para agad na mabuksan ang kalsada, lalo na sa mga bus at truck na may kargang gulay at iba pang agricultural products. Pagitiyak ni Dizon, pansamantalang solusyon muna ang gagawin sa Lunes para madaanan na ng mga motorista na susundan ng mas pangmatagalang solusyon. Kailangan kasi anyang maidisenyo ng tama ang nasabing daan. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DSBRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Grabe ko lang naging pinsala dyan, paring Raymond, sa Davao City. Yun sa magkano ba ang budget para sa Davao City? Paring Raymond. Malaki-laki yan kasi in fairness ito. Tama ba? 51 billion pesos ang inilaan para sa mga ganyang First proyekto? District lang yun. First District lang yan, Davao. Iba to. Iba pa ito. Hiwalay ito. Yung laki laki ito. Malaki. Malaki yung damage. Yun, no? Gumuho eh. Mario Sepano. Nakaw. Sana naman maayos nga yan sa lalong madaling panahon. Hindi pa kasagsagan ng tagulan niya. Wala pang bagyo. Wala pang bagyo. Naku po. Ay siya. Ingat-ingat ho sa ating mga kababayan sa lugar na yan. Ay, so special, Sona tayo. Sona report. Ito naman. Ang special report mula kay Jackie Resio, kabilang sa mga ipinangako ni Pangulong Bongbong Marcos noong siya'y nangampanya pa lamang ay ang 20 pesos na bigas. Yun, isa pa yan. At murang pagkain. Ngunit hindi tutuloy ang maisa sa katuparan hanggat patuloy na maharap ang Department of Agriculture sa iba't ibang hamon tulad ng agricultural smuggling. Sa kabinete, sinisika pa rin ng administrasyon katuwang ang Department of Agriculture na makapagpatupad ng reforma para masiguro na may isasaing na bibigas ang bawat Pilipino. Ang buong detalye, Jackie Resio sa iyong special Sona. Binabalaan ko ang mga trader na magtatangkang magmanipula ng presyo ng palay o ng bigas o manloloko ng mga magsasaka. Hahabulin namin kayo dahil ang trato namin sa inyong ginagawa ay tinuturing naming economic sabotage. Isa sa mga pangako ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalakas ng sektor ng agrikultura
upang matiyak ang sapat, ligtas at abot-kayang pagkain para sa bawat Pilipino. Noong 2025, nagpatupad ang pamahalaan ng iba't ibang programa upang mapataas ang produksyon, mapababa ang presyo ng pagkain at maprotektahan ang kabuhayan ng mga magsasaka, mangingisda at iba pang manggagawa sa sektor ng agrikultura. Ngunit kasabay ng mga hakbang na ito ang matitinding hamon na dulot ng pabago-bagong klima, mataas na presyo ng pagkain at patuloy na banta ng agricultural smuggling. Isa sa pinakamalaking hakbang ng administrasyon noong 2025 ang pagpapalawak ng modernisasyon sa sektor ng agrikultura. Nagpatuloy ang pamamahagi ng makinaryang pansaka, dekalidad ng mga binhi, mga proyekto sa irigasyon at mga post-harvest facilities upang mapataas ang ani at mapababa ang gastos sa produksyon. Pinalawak din ang suporta sa mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng mga programa sa pautang, crop insurance at iba pang tulong mula sa Department of Agriculture, katuwang ang Department of Agrarian Reform. Sa gitna ng mataas na presyo ng bigas, inilunsad din ng pamahalaan ng Benteng Bigas Meron na program kung saan naibenta ang bigas sa halagang 20 pesos kada kilo sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Kasabay nito, pinalawak ang operasyon ng mga kadiwa outlet at ibinaba ang taripa sa imported na bigas upang mapalakas ang supply at makatulong sa pagpapababa ng presyo nito sa merkado. Pinaigting din ang kampanya laban sa agricultural smuggling sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act o Republic Act No. 12022. Sa ilalim ng batas, mas mabigat na ang parusa sa malawakang smuggling, hoarding at profiteering ng mga produktong agrikultura. Ayon sa Bureau of Customs at Department of Agriculture, 5.87 billion pesos na ang halaga ng mga pinaghihinalaang smuggled na produktong agrikultura ang nasabat sa mga operasyon ng pamahalaan mula Hulyo 2022 hanggang Nobyembre 2024. Ngunit sa kabila ng mga programang ito, nananatiling mabigat ang mga hamon sa sektor. Pinakamalaki rito ang epekto ng climate change, ang matinding init na dulot ng El Nino, kasunod ng malalakas na pag-ulan at sunod-sunod na mga bagyo ay nagdulot ng malawakang pinsala sa mga pananim, palaisdaan at kabuhayan ng maraming magsasaka at mangingisda. Bilang tugon, nagpatuloy ang pamahalaan sa pamamahagi ng mga climate resilient seeds, pagpapalawak ng mga proyekto sa irigasyon at pagbibigay ng disaster assistance. Gayunman, nananatiling malaking banta ang pabago-bagong klima sa produksyon ng pagkain. Patuloy rin ang epekto ng African swine fever at avian influenza sa produksyon ng baboy at manok. Nananatili rin ang mataas na presyo ng ilang pangunahing bilihin dahil sa kakulangan ng supply at mga pinsalang idinulot ng mga kalamidad. Isa rin sa pinakamalaking hamon ng administrasyon ang pagbabalanse sa interes ng mga mamimili at mga magsasaka habang nakatulong ang pag-aangkat ng bigas at pagbaba ng taripa upang mapababa ang presyo para sa mga mamimili. Igiliit naman ng ilang grupo ng mga magsasaka na maaari itong magpababa sa presyo ng lokal na palay at makaapekto sa kanilang kita. Isa pang hamon ang pagtukoy at pagpapanagot sa mga umunoy nasa likod ng agricultural smuggling, hoarding at profiteering. Bagamat pinalakas ng pamahalaan ng kampanya laban sa mga ito sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, nananatili pa rin isang malaking hamon ang paghabol at pagpapanagot sa mga makapangyarihan at maiimpluwensyang individual na sangkot sa mga nasabing krimen. Sa kabuuan, ipinakita ng 2025 na seryoso ang Administrasyong Marcos sa pagpapatupad ng mga reforma sa sektor ng agrikultura, mula sa modernisasyon ng pagsasaka at pagpapalawak ng suporta sa mga magsasaka at mangingisda hanggang sa pagpapatupad ng Benteng Bigas Meron na program at mas mahigpit na kampanya laban sa agricultural smuggling. Ngunit ipinakita rin ng taon na ang pagtiyak sa seguridad sa pagkain ay hindi lamang nakasalalay sa mga programa ng pamahalaan. Patuloy na hinahamon ang sektor ng mga epekto ng climate change, pagtaas ng presyo ng pagkain, mga sakit na umaapekto sa livestock at iba pang matagal ng suliraning kinakaharap ng mga magsasaka. Sa huli, ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi lamang ang dami ng mga programang naipatupad, kundi kung nagbunga ang mga ito ng mas matatag na produksyon, mas mataas na kita para sa mga magsasaka, at sapat, ligtas at ambot kayang pagkain para sa bawat Pilipino. Para sa SONA 2026, ito si Jackie Resyo ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay, salamat Jackie Resyo.
Pinagpapaliwanag naman ng Sandigan Bayan si Senador Dante Marcoleta kung bakit hindi siya dapat masuspindi sa Senado habang dinidinig ang kasong plunder laban sa kanya. Sa inilabas na kautusan ng 3rd Division noong July 22, binigyan ng kampo ni Marcoleta ng 10 araw mula sa pagtanggap ng kautusan upang magsumiti ng paliwanag. Nakabatay ang utos sa Section 5 ng Anti-Plunder Act at sa Revised Internal Rules ng Sandigan Bayan. Noong ding July 22, nagpasok ng not guilty plea si Marcoleta sa kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree 46 na nagbabawal sa mga opisyal ng pamahalaan na tumanggap ng regalo. Noong Hunyo, pinataw din sa Sandigan Bayan ang 70 araw na preventive suspension kay Senador Jingo Estrada, kaugnay ng isa sa kanyang mga kasong graft na may kaugnayan sa umano'y anomalya sa flood control projects. Kapwa sina Marcoleta at Estrada ay nanumpa bilang senator judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte noong buwan ng Mayo. Pinagsosori ng kampo ni late Representative at dating House Speaker Martin Romualdez ang Bureau of Immigration dahil sa umano'y pagpalabas ng maling ulat na sinubukan niyang umalis ng bansa. Ayon kay Atty. Abe Fajardo, tagapagsalita at abogado ni Romualdez, pagpadala sila ng demand letter kay BI Commissioner Joel Anthony Viado matapos na manggaling sa BI ang impormasyon na ginamit ng Office of the Ombudsman kaugnay sa umano'y planong pag-alis ng mambabatas palabas ng bansa. Git ng kampo ni Romualdez, hindi totoo ang naturang ulat at sinabing nakapanlilin lang at nakapipinsala ito sa kanyang reputasyon at sa kasong nakabinbin sa Sandigan Bayan. Pagugat ng reklamo sa payag noong July 21 kay BI spokesperson Dana Sandoval kung saan sinabi niyang nakatanggap ng impormasyon ng ahensya tungkol sa umano'y planong paglabas ng bansa ng dating Speaker Romualdez. Subalit, hindi natuloy or napurnada. Ang oras natin, 5:43 na ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila.
Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa. Luzon, Visayas, Mindanao. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Walang advokasiyang maliit, basta't malimit. Maraming salamat. Muling sumasa inyo ang ating palatuntunan special on Saturday. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa executive session. Mabuhay ang Isang oras na talakayan ng mga usaping may kinalaman sa ating akto. Idulog nyo na yan dito sa Hoy! Bawal Yan! Ang latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle or favorite stars. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Muling binomba ng tubig ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon sa Philippine Coast Guard, inatake ng China ang isang PCG ship at 3 barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nooy nasa misyon para sa maghatid ng supply sa mga Pilipinong mga isda sa Bajo de Masinloc. Ang naturang misyon ay bahagi ng Kadiwa ng Bagong Bayaning Mangingisda, program ng pamahalaan na layong mamahagi ng fuel subsidy at food packs sa mga Pilipinong mangingisda habang pinapanatili ng presensya ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo. Sabi ni Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, nagtagal ng higit sa 3 oras ang panibagong konfrontasyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Sa kabila ng patuloy na agresyon ng China Coast Guard na natili namang ligtas at naisakatuparan na mataon ng Philippine Coast Guard ang kanilang misyon, giit ni Tariela, nasa 12 barko ng China Coast Guard at 3 Chinese Maritime Militia ang kanilang na-monitor na nasa Bajo de Masinloc. Posibleng dumalo si US President Donald Trump sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Leaders Summit sa nagaganapin sa Maynila sa November. Ayon kay US Secretary of State Marco Rubio, bahis ni Trump na makadalo sa pulong, ngunit wala pang pinaldesisyon dahil nakadepende pa ito sa schedule ng Presidente ng Amerika. Sinabi rin ni Rubio na mahalagang pagpupulong ang ASEAN Summit at susundan pa ito ng Asia Pacific Economic Cooperation o APEC Summit, kaya patuloy pa kanyang pinag-aaralan ang schedule. Matatandaan dumalo si Trump sa ASEAN Summit sa Maynila noong 2017 kung saan iginit niya ang kahalagaan ng kalayaan sa paglalayag at paglipad sa mga karagatan. Patuloy naman sa pagsadsad ang antas ng tubig sa Angat Dam. Ito'y sa kabila ng mananasang pag-ulan sa mga nakalipas na araw. Ayon kay Pag-asa Hydro Forecaster Edgar de la Cruz, mas marami ang nakukonsumong tubig kaysa pumapasok sa Angat Dam, kaya tuloy ang pagbaba ng water level nito. Kaugnay nito'y sinabi ng Manila Water na posibleng ibaba ang water pressure sa ilang lugar. Sabi ni Manila Water Corporate Communications Department Head DT Galang, ito'y para matiyak na pantay-pantay pa rin ang magiging distribution ng tubig kahit patuloy sa pagbaba ng antas ng tubig sa nasabing dam. Tiniyak naman ni Galang na 24/7 pa rin ang serbisyo ng tubig at nilinaw na ang mga naranasang water interruption sa ibunsod ng mga isinasagawang maintenance work. Bukod sa Manila Water, magpapatupad din ng mas mababang water pressure naman ang Maynilad. Sa oras na alas 5:51 ng umaga, inabisuan ng Department of Health ang publiko na maganda ng emergency go bag
at sundin ang mga precautionary measures sa harap ng posibleng epekto ng habagat at severe tropical storm Kiapo. Sabi sa pinalabas ng DOH, ganito ang kalahagahan ng pagkakaroon ng emergency go bag na may lamang malinis na inuming tubig, ready-to-eat food, first aid kit, toiletries, mga damit, power bank, flashlight at mga mahalagang dokumento. Nagpaalala din ng DOH na panatiling nakasara ang mga pinto at pintana ng bahay at sakaling pasukin na ng tubig baha ay siguruhing naka-off ang supply ng kuryente at tangke ng LPG. Bagdag pa ng DOH, kung malagay sa alanganing sitwasyon ay tumawag lamang sa National Emergency Hotline na 911. Dalawa pang hinihilalang bomb expert ng teroristang grupong Daula Islamia ang naaresto sa Mama Sapano, Maguindanao del Sur. Kinilalang mga sospek na sina Saidaman Amilil at Rashid Hazim na dadakip sa barangay Tukalanipaw sa magkasanib na puwersa ng pulisya at militar. Sa impormasyon ng mga pulis, nabatid ng mga tauhan ng dalawa ni Muslimin Amilil, isa ring hinihilalang bomb expert na naaresto rin sa parehong barangay. Si Muslimin ay iniugnay sa Mama Sapano encounter noong 2015 kung saan nasawi ang 44 na tauhan ng PNP Special Action Force. Sinasabing naturuan umano siya sa paggawa ng bomba ng Malaysian bomb maker na si Zulkifli Binhir na mas kilala sa tawag na Marwan. Na-recover nila kina Saidaman Amil at Rashid Hazim ang isang 45 kalibreng pistola, granada at mga diagram para sa Improvised Explosive Device o IED. Samantala, pinaiigting ng Philippine National Police o PNP ang pagtugis sa iba pang suspect sa pagpatay sa pro-Marcos vlogger na si Alicia Lipata, mas kilala sa alias na Mima Alicia. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., inatasan niya lahat ng unit ng pulisya na palawakin ang manhunt laban sa iba pang pinihinalang sangkot sa pagpaplano at pagsasagawa ng pananambang. Iginit ni Nartates na hindi titigil ang PNP hanggat na hindi na aresto lahat ng responsable sa krimen. Maaresto ng Webes sa barangay Dau, Mabalacat, Pampanga ang dalawang sospek matapos silang matukoy sa pamagitan ng CCTV footage at iba pang ebidensya na kalap ng Northern Police District o MPD. Sa balitang sports, inanunsyo ni LeBron James na lilipat na siya sa koponan ng Philadelphia 76ers para sa kanya ika-24 na taon na season sa NBA. Ayon sa 41 anyos na basketballista, excited siyang maglaro para sa Philadelphia at naniniwala siyang matutulungan niya ang grupo para masungkit ang kampyonato. Giit ni LeBron, nais niya lang sumabak sa laban at muling makapag-uwi ng panalo. Matatanda ang ginugol ng all-time leading scorer ng NBA ang nakaraan niyang 8 season sa Los Angeles Lakers kung saan pinangunahan niya ang koponan sa pagkapanalo nito noong 2020. Una rito nagkaroon din siya ng dalawang magkaiwalay na yugto sa Cleveland Cavaliers at 4 na taon sa Miami Heat. At sa balitang showbiz, aminado naman ang singer-actress na si Kakay Bautista. Naapektado rin siya sa mga natatanggap na pambabatikos online. Ito'y makaraan siyang puntrahin ng mga basher ng depensa niya ang pakipagrelasyon ng 33 years old na PBA courtside reporter na si Apple David sa 18 anyos na basketball player na si Chad Gamad. Ayon kay Kakay, may nakanda na siyang abogado para sa posibleng pag-aay ng kaso laban sa kanyang mga basher. Kwento ng aktres, napakarami niyang natatanggap na hate messages sa Instagram at binansagan pa siyang pedo, groomer at enabler. Mabigat na ang parusa niyan, paring Romel, kapag ikaw nahulit na patunayan nagkasala dyan. Hindi na biro yan. Mayroon ng bagong decision ng Supreme Court na yung mga ganyan mabigat ang parusa, kaya mag-ingat-ingat. Ang siguro maganda dyan, mayroong masampulan tungkol yan sa mga online na bullying. Dapat may masampulan. Yung mga, lalo yung threat,
Yung gaya nung nandun sa Amerika na laging nang uurot sa mga anak ni Mayor Leni Robredo nung siya pa'y Vice President. Ngayon, hahatulan na siya sa Amerika. Ayan. Kaya wag niyong gawing akala basta-basta yan, ha? Akala nyo, yung mga ganun. Wag, nako, siguro dito sa Pilipinas, kahit mga isa o dalawa lang ang masampulan, lalo yung mga laging nagmumura, nagbabanta, kahit sinong opisyal, mapapro, mapaantay, wala tayong pakialam doon. Ang mahalaga basta importante, kahit mapasino man, iwas-iwasan yung mga ganun kung ayaw nyong makasuhan. Kasi ngayon, napakadali at mabilis na kung talagang tatrabahuin kayo, yung inyong digital footprint, kahit na nagbura ka ng mga messages, buburahin mo. Matitrace at mapertrace. Sabihin mo, hindi ako yan. Ay, naku po. Kahit nasasabihin nyo, gumagamit kayo ng mga alias-alias. Kaya minsan ako, parang pag nakita ko mga mukha doon, aso o kahit na pet lover din tayo. Pero pag nakita mong aso, mukha ng kung ano-ano, naku, huwag nang magtitiwala sa mga ganon. Sigurado, hindi yung tao. Kaya sabi ni Konsehal Lawrence Pesigan, paring Raymond, ay happy 43rd birthday kay Ronald Umali ng Zone 3, Palisay, Batangas. Adopted class din pala ito ng PNPA class 2008. Ayan, happy birthday kay Ronald Umali ng Zone 3, Palisay, Batangas. Galing yan kay Conselor Lawrence Pesigan. Gandang umaga ho. At ito lang bago lang pala tayo magtapos at baka makaligtaan ko, ay pinapaalam ho sa mga nakakilala at kaibigan na yung si Euphemia Sambalod ay sumakabilang buhay na ho kahapon sa kanilang tahanan sa ACM Homes sa Imus, Cavite. Magsisimula ho yung public viewing sa St. Peter Chapel sa Imus, Cavite, malapit lang ho sa Imus Cathedral sa linggo ho ng hapon. At ang target date ho ng libing ay sa araw ho ng Huwebes ng umaga doon ho sa Silang, sa Memorial Park ng Silang, Cavite. Ang announcement ay dalamhati natin kay paring Hercules Sambalod at kanilang anak na si Hiro. Ayan, at magandang umaga rin sa mga taga-Commission on Audit. Aba, kayo pala may bagong gusali sa Central Office. Commission on Audit sa ano yan? Sa malapit sa Sandigan Bayan. Siguro magarbong ang opisina kasi ang batay sa nakalap nating impormasyon 1.5 billion pesos lang naman ang nagastos. Sinong kontraktor? Sinong kontraktor niya? Malalaman din natin. 1.5 billion? Talaga 1.5 billion daw ang ginastos sa bago niyong gusali. Ayos yan Bonggang-bongga. Walang-wala. 1.5 billion. Nako, sana lang ay sino bang nagpakontrata at sinong kontraktor niyan? Malaman natin sa susunod. Magandang umaga ho. At siyempre, may Mayor Seni Mendoza dyan sa Talisay, Batangas. Si Doc Seni, good morning ho. Kay Congressman Ador Plato, dyan sa ika-6 na distrito ng Bulacan. Kay Kagurly Plato at kay Mayor Yoyoy Plato, magandang umaga. Magandang umaga ho sa inyo. Kabuuan ng ating balitaan ngayong umaga ng Sabado. Huling Sabado na pala, paring Romel, ng July, next week. Paalala natin, paring Raymond, meron tayong special coverage sa SONA. Sa Lunes. Lunes. Ayan. Kasi magkarinigan tayo. Sa umaga ay opening ng session sa Senate, opening ng session sa House. Sa hapon ay SONA doon ho sa Batasan Complex. At doon sa mga nag-aantabay sa impeachment trial, paring Raymond, ano ang bagong schedule? Miyerkules na ho yun. July 29. Magre-resume at magsisimula na paring Romel ng umaga. Alas 10. Hindi katulad nung nakalipas na linggo, ang umpisa natin alas 2. Ngayon ay alas 3 ho, next week. Starting Wednesday,
Then thereafter na Yung sa mga susunod. August, Oo. alas 10 na ho ng umaga. Ayan. 10 to 3. 10 Strictly 10 to 3 yan. Parang Oo, ngayon, dahil may 10 to session 3. afterwards. Ayan. Sabi ko nga, paano kaya ito? Yung mga miyembro ng combo sa Senado. Combo? Anong sa combo? Combo mangon tanghali na. Maobliga silang pumasok ng gumising na maaga. Oo. Uy, ay pahabol lang pala. Nakikiramay din tayo sa pamilya ni Ma'am Ellen Fullido. Ganun. Kasi yung mother niya. Mother niya. Ang ang kanyang ina na si Eugenia Fullido ay sumakabilang buhay kahapon. Ang burol ko ay nasa Heritage Memorial Park at ang libing naman ay sa araw ng Lunes. Our condolences sa pamilya Fullido. Ma'am Ellen. Condolences po. Our prayers to the family. Yan ang kabuuan ng ating balitaan. Ako si Raymond Dadpaas. At ito ang lingkod, si Romel Fertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Standby sa palatuntunang advokasya nila Kuya Bong Ariola at Tina Nolasco. 2 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan.